Okay guys, ang date ngayon ay May 3. Ayan, Sunday ngayon, May 3, 2026. At ngayon ay eksaktong 2 weeks mula nung umexit ang mami ko. Actually, matagal ko nang iniisip na gumawa ng ganitong video kasi syempre baka mamaya may mga naghihintay sa inyo na mag-upload ako. Kaso ang mami ko ay umexit noong April 19. Siya si Amor Verceles Punzalan. Kung tama yung pagkakaalala ko ay 63 years old ang mami ko. Sinugod siya sa ospital ng April 18. Na ICU pa siya for 24 hours. Tapos yun, April 19 ay wala na siya. Hindi ka panipaniwala yung pakiramdam. Hindi ka panipaniwala na eto, gagawa ko ng ganitong video na kinukwento ko to sa inyo. Although, syempre, alam naman natin yun na darating yung araw na lahat naman ng tao ay kumbaga may expiration, merong hanggang doon ka lang, hanggang dito ka na lang sa araw na to, parang ganyan. Pero kahit siguro i-ready mo yung sarili mo, hindi ka talaga magiging ready. Lalo pag nanay mo yung nawala. Iba yung nanay eh. Iba magmahal yung nanay. Wala akong hate sa mga tatay. Mahal ko rin tatay ko. And mahal din ako ng tatay ko. Pero ewan ko, iba yung nanay, iba yung mga nanay. Parang sa kanila mo makukuha yung comfort. Parang hindi ka nagkakamali pagka nanay mo yung kausap mo. Parang kahit mali ka, okay lang. Hindi ko na siguro lalagyan pa ng mga sobrang kumpletong detalye, no. Ano lang to, parang life update lang. Tsaka parang hindi pa parang hindi ko pa talaga kaya. Hindi ko pa talaga kaya. Nandito pala ako ngayon sa may sementeryo kung saan nandito yung nilibing yung mami ko. Ngayon, Sunday, right after ng pagsamba, sumamba muna ako. Tapos dumiretso na ako dito. So, yun po yung pinagdaanan ko nitong mga nakaraang 2 weeks. Siguro, okay na yung pakiramdam ko kumpara nung mga nakaraang araw. Kasi, nung mga nakaraang araw, mabanggit ko lang yung pangalan ng mami ko o maalala ko lang siya, naiiyak talaga ako. Pero ngayon, ayan, kahit paano nakakapagkwento na ako. Hindi pa okay, pero at least naikukwento ko na sa inyo. Although andun pa rin ako sa hindi ka panipaniwala yung pakiramdam na magkukwento ako ng ganito. And iti-take ko na rin tong opportunity na to para mag-thank you dun sa lahat ng mga nakiramay sa amin, sa buong pamilya namin, sa lahat na nagparamdam ng pagmamahal sa gitna ng sobrang lungkot na pinagdadaanan namin. Maraming salamat sa inyo. Kahit sa Facebook page ko, may mga nagko-comment, may mga nagchat-chat. Maraming salamat sa inyo. Na-appreciate ko po kayong lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga kamag-anak namin, lahat ng mga kaibigan namin. Yung mga kamag-anak, kaibigan na hindi nyo naman nakikita sa mga videos. Ayan, nagdatingan silang lahat at nagpaabot sila, nagparamdam sila ng pagmamahal at pakikiramay. Maraming salamat sa inyo. Yung ibang kamag-anak at kaibigan namin na nakiramay, mga galing pa ng ibang bansa, galing pa ng malayong lugar, pero gumawa sila ng paraan para makapunta. Yung iba sobrang busy talaga, pero gumawa ng paraan para magpunta. Yung iba kung hindi man makapunta ay nag-message, tumawag. So lahat po yun ay na-appreciate namin. Meron nga ako nabasang post nung nakaraan na ang sabi parang yung mga tunay na nagmamahal sa'yo ay parang mga bituin. Kasi siguradong makikita mo sila pag ang buhay mo ay madilim. So parang mas lalo kong na-appreciate lahat. Kahit yan, sabi ko nga kahit yung mga simpleng comment, yung mga messages galing sa mga strangers na hindi ko naman kilala personally. Yung iba nakakasalubong ko lang habang naglalakad ako sa kalsada. Siguro kilala nila ako, nakikiramay sila. So, ayan, maraming salamat sa inyo. Thank you po sa inyo. Lalo po dun sa mga dumating talaga, yung mga nagpunta. Hindi po namin kayo makakalimutan. Lagi namin maaalala na lagi kong maaalala tuwing magkikita tayo na itong taong to
nakirama ito nung malungkot na malungkot ako. So, thank you po sa inyo. Maraming salamat. Gaya ng natutunan ko sa mami ko, ikaw kung may nanay ka pa, may tatay ka pa, may mga magulang ka pa, lagi mong sabihin sa kanila na mahal mo sila. Lagi mong yakapin. Pag may pagkakataon ka, patawanin mo, pasayahin mo. Isa yan sa mga natutunan ko sa mami ko kasi lagi yan. Tuwing magkikita kami, bago maghiwa-hiwalay, yayakap yan. I love you. Ayan, para habang narinig pa nila, habang nararamdaman pa nila, habang makakasagot pa sila sa'yo, mag-I love you ka sa parents mo. Love you, Nay. Love you, Tay. Love you, Di. Love you, Me. Importante yun. Para di ka magsisi. Well, alam ko naman, iba-iba ang household, di ba? Kung paano man kayo magparamdam ng pagmamahal sa isa't isa. Sabihin at gawin mo yun habang nandyan pa sila. Okay, so yung mga nagsasalita kanina, si Omar Punsalan yun. At ngayon naman ay si Mayor TV. Si Mayor TV ay medyo matagal na walang upload dahil nga yun, kung ano man yung narinig nyo kanina na kinuwento ni Omar Punsalan. Marami akong nakapondong videos na nasa editing stage pa. Marami na akong na-shoot na videos. So hopefully after nito ay magtuloy-tuloy ulit yung upload natin. Salamat sa inyo sa pag-unawa nyo sa mga pinagdaanan ko. Maraming salamat. And yan. Yan, dito pa rin si Bokbok, oh. Di ba? So, yun, ingat kayo palagi. Magmahalan kayo. Magmahalan tayong lahat. Mahal ko kayo. Lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga kamag-anak, pamilya. Mahal ko kayong lahat. Okay? So, spread natin yung pagmamahalan. Kasi importante yung love. Kasi love is amor. And amor is mami ko. Ewan ko, hindi ko na alam kung saan papunta tong sinasabi ko. Basta ingat kayo, I love you all. Mag-I love you ka sa parents mo, yakapin mo yung parents mo, patawanin mo sila habang nandyan pa sila. Okay?